Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binatin niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako ay tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisi. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, ako ay nagpapasalamat sa inyong paanyaya na magdiwang ng banal na misa sa parokya ng Mahal na Birhen ng Soledad, lalong-lalo na ngayon ay anibersaryo ng pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen. So, napakahalaga ang pagdiriwang na ito, kaya lahat ay dapat na magbigay ng daan upang makapunta sa pagdiriwang na ito. May ticket kami ni Eman para sa concert ng Ben and Ben sa Araneta. Ngunit plano namin, hahabol pagkatapos ng misa, ngunit syempre hindi dapat minamadali ang misa.
So payag ba kayo na hindi natin mamadaliin ang misa? Yes. So hindi natin mamadaliin, sabi ko saka na lang tayo sa susunod na lang. No? So wala na muna yung Ben and Ben. So ang ikalimang misteryo, ano po yung ikalimang misteryos ng luwalhati sa Santo Rosario? Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Ang misteryo na ito ay kasunod at kaugnay ng ikaapat na misteryo. Ano yung ikaapat na misteryo? Ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen. Si Maria, ayon sa dogma, ay iniakyat sa langit. At ang basehan ng dogmang iyon ay ang aklat ng mga pahayag na nagsasabi tungkol sa isang babae na nakatayo na kutungtong sa buwan, nararamtan ng araw, at mayroong koronang 12 bituin. So sa mga pahayag na iyon, sa aklat ng pahayag, kinikilala na si Maria ay iniakyat sa langit at si Maria ang reyna ng langit at lupa. Kaya naman kung titingnan natin ang kalendaryo ng ating mga pagdiriwang, ang ating ordo, maaring mapapansin natin sa kasaysayan unang-una na ang kapistahan o ang pagtatalaga na si Maria ay reyna ng langit at lupa ay itinalaga apat na taon pagkatapos ng pagpapahayag ng dogma na si Maria ay iniakyat sa langit. So 1950, yung dogma ng pag-aakyat sa langit, 1954, ipinagdiwang na si Maria ay reyna ng langit at lupa. Kaya't sa ordo, 7 araw pagkatapos ng ating pagdiriwang ng pag-aakyat sa langit, ang kapistahan ni Maria bilang reyna. So si Maria ang reyna ng langit at ng lupa. So ano ang kahulugan ng pagkareyna ng mahal na Birheng Maria? Siya ba ay reyna katulad ng mga kinikilala nating mga reyna ngayon na napakaganda ang mga kasuotan, na napakaraming mga bodyguard, no? Na talagang pinaglilingkuran? So paano ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria? Kung babalikan natin ang banal na kasulatan, maaring makikita natin sa kasaysayan ng Israel na wala silang kinikilalang reyna. Maaring may mga maririnig tayong mga reyna, ngunit iyon ay hindi mga reyna ng Israel, mga reyna ng mga dayuhang mga bansa. Sa Israel, wala silang kinikilalang reyna. No? Maaring yung hari, marami siyang asawa, marami siyang mga concubine. Ngunit, kahit na mayroon siyang paborito doon, walang kinikilalang reyna. No, hindi dahilan na paborito niya ang babaeng ito, napakaganda ang babaeng ito ang magiging reyna. Hindi, walang reyna ang Israel. Ngunit kahit na wala silang reyna, mayroong posisyon para sa babae na kinikilala na napakataas na posisyon at kasunod sa posisyon ng hari. At siya ay umuupo sa tabi ng trono ng hari. At sa aklat ng mga hari, makikita natin si Haring Solomon. Noong pumasok ang babaeng iyon, siya ay tumayo at nagbigay galang doon sa babae na iyon. At sino ang babaeng iyon? Tinatawag nilang Jibira, o ibig sabihin, nanay ng hari. So ang may pinakamataas na posisyon ng babae sa Israel ay walang iba kundi yung tinatawag nilang Queen Mother or nanay ng hari. At ito ay tinatawag nila, kung itra-translate sa wikang Pilipino, ina ng Panginoon. So ang pinakamataas na posisyon ng babae na kinikilala maging ang hari ay nagbibigay galang ay ang ina ng Panginoon, ang ina ng hari. At ang tawag na ito, ina ng Panginoon, ang siyang itinawag sa mahal na Birheng Maria. So kailan siya tinawag na ina ng Panginoon? Sa banal na kasulatan. So sa lumang tipan, ang pinakamataas na posisyon ng babae, ina ng Panginoon, ina ng hari. Sa bagong tipan, saan natin makikita, saan natin narinig
na si Maria ay tinawag na ina ng Panginoon. So, my guess? So kung nakikinig tayo sa ating ebanghelyo, narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Noong si Maria ay dumalaw kay Elizabeth, natuwa si Elizabeth, puspos ng kagalakan, puspos ng espiritu, sinabi niya, paano nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin? So si Maria ay tinawag na ina ng Panginoon. Si Maria ay kinilala na ina ng hari. Si Maria ay kinilala na Queen Mother, ina ng hari. So ano ang sinasabi nito sa atin? Maaring sabihin natin yung pagdiriwang natin sa karangalan ng mahal na birhen. Ngunit ang mga pahayag ni Elizabeth, ang narinig natin sa ating ebanghelyo ay nagpapahayag sa atin na si Maria ay ina ng hari, si Maria ay reyna sapagkat ang kanyang anak ay hari. Kung hindi hari ang kanyang anak, hindi siya ina ng hari. At dahil sa si Jesus ay kinikilala natin na hari, kinikilala natin na si Maria ay ina ng hari. Si Maria ay reyna. Sa madaling salita, hindi na paghihiwalay ang pagiging hari ni Jesus at ang pagiging reyna ng mahal na Birheng Maria. Kung kinikilala natin na hari si Jesus, si Maria ay ina ng hari. Kung kinikilala natin na si Maria ay ina ng hari, si Jesus na kanyang anak ang hari ng sanlibutan. So ipinapahayag sa atin na si Maria ay reyna ng langit at lupa, sapagkat ang kanyang anak na si Jesus ay hari ng sanlibutan. So, yun yung katotohanan na wag nating paghiwalayin, na kinikilala natin si Jesus na hari, kaya't si Maria ay ina ng hari. So, ang tanong natin, paano ang pagiging reyna ng mahal na Birheng Maria? Katulad ba siya ng mga reyna na kilala natin, na nagpapaganda lang, na puro ceremonial lamang yung kanilang mga gawain, na nagpapapicture, nagkakat ng ribbon, ano pa ba yung ginagawa ng mga reyna na nakikita natin? So, sa ating ebanghelyo muli, si Maria ay pinapakilala hindi lamang reyna, kundi kung paano siya bilang reyna. At lagi nating sinasabi kung ano ang dahilan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Maaring yung iba iniisip natin, siguro sinabi ng anghel sa kanya na magdadalang tao siya ay naguguluhan, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, maaring siya ay natatakot, kaya't siya ay naglakbay, nagtago doon sa kanyang pinsang si Elizabeth. O kaya naman, alam niya na mabuting balita ang dumating sa kanya, na siya ay magiging ina ng Panginoon, kaya't siya ay naglakbay upang ibahagi ang mabuting balita. O kaya naman narinig niya na si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, nagdadalang tao. Kaya naman pumunta siya upang makibahagi ng mabuting balita. So maraming mga dahilan. Ngunit ang isa sa mga hindi dapat nating kaligtaan, si Maria ay pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth, naglakbay ng napakalayong lugar upang mapaglingkuran ang kanyang pinsang nangangailangan ng tulong. Alam niya na si Elizabeth matanda na, hindi madali ang magbuntis. Alam niya na nangangailangan ng tulong, kaya't siya ay naglakbay upang matulungan ang kanyang pinsang si Elizabeth. Sinabi ng anghel, matatandaan mo ang iyong pinsan, nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. So ilang buwan pa bago manganak? 3 buwan. At sinabi sa ebanghelyo, siya ay nanatili doon sa loob ng 3 buwan. So hinintay niya na makapanganak. Yun yung mga pagkakataon na kailangan ni Elizabeth ng tulong. At si Maria ay naroon upang umalalay, tumulong sa kanyang pinsang nangangailangan. So ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria, ito yung
katulad ng ipinapahayag ng ating Panginoon, hindi pinaglilingkuran, kundi naglilingkod. So iyon yung halimbawa na ipinakita ni Maria, kaya hindi nakapagtataka kung bakit sinabi rin iyon ni Jesus na ang pinakadakila ay yung lingkod ng lahat. Na ako ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So si Maria, Reyna ng langit at lupa, Reyna na naglilingkod, Reyna na tumutulong. Kaya nga't sa ating dasal na Hail Holy Queen, kinikilala natin si Maria na Reyna. Ano ang sinasabi natin sa ating panalangin? Ilingon mo sa amin ang iyong matang maawain at ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. So si Maria ay naglilingkod, si Maria ay tumutulong, si Maria ay gumagabay, si Maria ang nagdadala at nagpapakita sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. So napakagandang larawan ng isang kinikilalang reyna. Napakagandang larawan ng isang kinikilalang pinuno tagapaglingkod. No? Hinuhuli ang sarili, inuuna ang kapakanan ng pinaglilingkuran. So, yun yung una. Na so, wag po kayong hindi po tayo aabot ng 3. So, yung pangalawa, no, sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang ika-8 taon na anibersaryo ng pagpuputong ng korona sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Parang kailan lang, no? Hindi natin namamalayan, lumipas na pala ang 8 taon. So, habang pinagninilayan ko kanina, 8 taon na, parang kahapon lamang. Ngunit nung makita ko tong mga altar servers, no? So mukha ng mga, sabi ko, mukha na kayong mga tatay. No? Ilan na ba yung anak nyo? No? So, kaya naman, pag tinitingnan natin yung mga pictures natin noon, ang gaganda pa natin noon, no? Ang babata pa, no? Ngayon ay medyo halatang-halata na, no? Na nagkakaedad. No? So, ngunit sa puso natin, parang kahapon lang. Maalala natin, nagpaplano lamang tayo noon, nagangarap lamang tayo na putungan ng korona ang mahal na Birhen, nagpaplano lamang tayo, na Kuya Dodoy, kung paano yung gagawin. Kaya naman, yung iba, abalang-abala sa pagpapagawa ng damit, sapagkat ang gaganda ng mga damit natin noon, no? Parang kahapon lang. Ngunit 8 taon na ang nakalipas. Ang tanong natin, saan tayo dinala ng pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen ng Soledad? Sapagkat sinasabi sa atin na oo, si Maria, ang reyna ng langit at lupa. Kaya nga't pinuputungan ng korona. Ngunit ipinapaalala sa atin na ang imahen ng mahal na Birhen ay pinuputungan ng korona sapagkat ito ay nagpapakita ng debosyon, sapagkat ito ay nagpapahayag ng pagmamahal natin sa ating mahal na patrona. Hindi ibig sabihin na mahal ko ang Birhen kaya't gusto kong maputungan siya ng korona. So sinasabi natin na sapagkat may debosyon tayo, kaya't pinuputungan ng korona. Ngunit ang tanong natin ngayon, 8 taon na ang nakakalipas. Saan tayo dinala ng ating pagmamahal at pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen ng Soledad? Lagi nating tandaan na ang debosyon ay hindi lamang pagbibihis ng mga imahen. Ang debosyon ay hindi lamang pagbubulaklak. Ang debosyon ay hindi lamang pag-e-exhibit. Ang debosyon ay hindi lamang Grand Marian Procession. Sapagkat kadalasan, doon lang natin na ipapakita ang ating debosyon. Oo, mahalaga ang mga bagay na iyon, na ipapahayag natin ang ating pagmamahal.
Ngunit hindi lamang doon ang sukatan ng ating pag-ibig at debosyon. So saan na tayo sa ating debosyon sa mahal na Birheng ng Soledad? Hanggang doon pa rin ba pagsasayaw-sayaw? Hanggang doon pa rin ba prosesyon? Hanggang doon pa rin ba mga exhibit, pagbibihis at pagbubulaklak? Dapat ay lumalago at lumalalim na tayo. 8 taon na ang nakakaraan. Dapat ay mas malalim na ang nagiging resulta ng koronasyon na nagpapahayag ng debosyon natin sa mahal na Birhen. Laging sinasabi sa atin, devotion is imitation. Mahal natin ang mahal na Birheng Maria, kaya tinutularan natin siya. Tayo pa ba, katulad ni Maria, ay naglilingkod? Naglilingkod pa rin po ba tayo? Inuuna pa ba natin ang ating paglilingkod? So, kapag tayo ay tunay na may debosyon, hindi lamang pili yung mga araw na ipinapahayag natin ang ating debosyon. Kailangan sa bawat araw ng ating buhay, maglaan tayo ng panahon upang maipahayag ang debosyon na iyon. Sa isa sa aking mga pagninilay sa mga nangyayari, sapagkat siguro lahat naman ng parokya, nagiging problema din yung mga kabataan. Yung mga kabataan, kapag mayroong activities, napaka-active, napakasaya. Ngunit kapag walang activity, nasaan sila? So hindi ibinababa yung paglilingkod ng mga kabataan, kundi hinahamon natin, tinatanong natin ang mga kabataan, nasaan sila kapag mga ordinaryong pagkakataon. O kaya naman wag nating sabihin kabataan lang, tayong lahat, sapagkat napapansin din sa mga simbahan, kapag may mga activities, napakaraming mga tao. Ngunit kapag mga ordinaryong mga araw, marami kasing gawain, marami kasing pananagutan sa buhay. So sa aking pagninilay, ang iniisip ko, siguro dahil mga bata tong mga ito, naghahanda sila para sa kanilang future, nagsisimula sila sa kanilang karir, kaya't nakakalimot sa Diyos. Ngunit kapag pag-iisipan naman natin ng mabuti, ang lahat ng pagtatagumpay ay nanggagaling sa Diyos. Oo, kailangan nating magsimula ng buhay. Kailangan nating umunlad sa ating karera. Ngunit dapat nating tandaan na hindi natin magaganap at makakamit yung mga nais nating makamit kung hindi natin inuuna ang Diyos. Kaya't sa aking pagninilay, oo, kailangan kong lumago sa aking karir, kailangan kong gawin ang mga bagay-bagay na ito, kaya't kailangan ko na lumapit sa Diyos. So, yung tanong natin, babalik tayo sa tanong natin, kung tayo ay tunay na nagmamahal, kung tayo ay tunay na nagdedebosyon sa mahal na Birhen, dapat yung debosyon na ito ang naglalapit lalo sa atin, hindi lamang sa mahal na Birhen, kundi yung ultimate na layunin natin, makalapit sa Diyos, makatulad sa Diyos. Sapagkat lahat naman tayo, tinawag sa kabanalan, maging katulad ng Diyos. O kaya naman, paano natin maipapakita na lumago na tayo sa ating debosyon? Sabi natin, pagtulad, paglapit kay Jesus. So katatapos ang eleksyon. At kung titingnan natin sa Facebook, naghahanda na para sa susunod na mas malaking eleksyon. Sa ang tanong natin, yung pagbuto ba natin nakikita ang ating debosyon? Baka naman sayaw-sayaw tayo, prosesyon tayo, ngunit pagdating sa balota, nandoon pa ba ang mahal na Birhen ng Soledad? Isinaalang-alang pa ba natin ang mga turo, ang halimbawa ng mahal na Birhen ng Soledad? So, ang hamon sa atin, ang mahal na Birhen
ay nakukoronahan sapagkat ito ay nagpapahayag ng debosyon. 8 taon nang nakoronahan ang mahal na Birhen ng Soledad. Gaano na kalalim ang ating debosyon? Nasaan na tayo sa ating pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Soledad? So tayo yung makakasagot sa ating mga katanungan. Amen.